Pag ikaw ay umibig at saka masawi. Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode ngayon, ating pag-uusapan ang buhay ng isang tunay na alamat sa musikang Pilipino, si Susan Fuentes, kilala bilang ang Queen of Visayan Songs. Sa kanyang makulay na karera, ipinakita niya ang galing sa pagkanta at naging simbolo ng musika sa Visayas. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi lamang puno ng tagumpay, kundi pati na rin ng mga pagsubok na kanyang hinarap ng buong tapang. Alamin natin ang kanyang kwento dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak noong November 1, 1954, sa Butuan City, Agusan del Norte, si Susan Fuentes ay lumaki sa isang simpleng pamilya na mahilig sa musika. Bago siya nakilala sa buong Pilipinas, nagsimula si Susan sa pagkanta sa kanilang komunidad, kung saan siya unang natuklasan dahil sa kanyang malamyos at pusong umaawit ng mga awitin sa wikang Visayan. Sa kanyang paglipat sa Maynila, unti-unti siyang sumikat at nakuha ang bansag na Queen of Visayan Songs dahil sa kanyang mga hit songs tulad ng Matud Nila, Usahay at Gimingaw Ako. Noong dekada 70 hanggang 80, naging isa si Susan sa pinakasikat na mang-aawit ng Visayan Songs. Hindi lamang sa Visayas kundi pati na rin sa buong Pilipinas, pinakinggan at minahal ng maraming Pilipino ang kanyang mga awitin. Kilala rin siya sa kanyang bersyon ng Miss Kita Kung Christmas, isang awitin na hanggang ngayon ay bahagi ng Pasko ng bawat Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hinarap ni Susan ang mga matitinding pagsubok sa kanyang buhay. Naging masalimuot ang kanyang personal na buhay dahil sa mga problemang pampamilya, sakit at mga bisyo na kanyang naranasan. Naging hamon sa kanya ang pagtanggap at pagbangon mula sa mga ito, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagawa niyang ituwid ang kanyang buhay at bumalik sa musika, na kanyang naging sandigan at inspirasyon. Matapos ang isang mahabang panahon ng pananahimik, bumalik si Susan sa musika noong 2010 sa tulong ng kanyang kaibigang si Dulce. Bagamat malala na ang kanyang kalagayan sa kalusugan, nagpatuloy siya sa pagkanta hanggang sa mga huling taon ng kanyang buhay. Nakilahok siya sa ilang mga benefit concerts na naglalayong tulungan siya sa kanyang mga gastusin sa ospital at nagbigay pa rin siya ng saya sa mga taong nakikinig sa kanyang musika. Noong Marso 2013, lumabas siya sa programang Magpakailanman na naging huling pagkakataon na nakita siya sa telebisyon. Pumanaw si Susan Fuentes noong September 7, 2013 dahil sa komplikasyon mula sa colon cancer. Iniwan niya ang isang pamana ng musika na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Ang kanyang boses ay mananatiling simbolo ng kulturang Visayan at ang kanyang mga kanta ay patuloy na bibigyang halaga sa mga darating pang henerasyon. Si Susan Fuentes ay hindi lamang isang mang-aawit, kundi isang tunay na alagad ng sining na nagbigay ng malaking kontribusyon sa musikang Pilipino. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, ang pag-ibig sa musika at pananampalataya sa Diyos ay magbibigay ng lakas upang magpatuloy. Nasayod ko kanimo, nasayod ka kanako. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pang makaalam sa buhay ng ating Queen of Visayan Songs. Maraming salamat sa panunood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.